Sa Abril, posibleng maramdaman ang epekto sa singil ng Meralco ng gulo sa Middle East, kung kailan pa namang inaasahang lalong iinit. Nakatutok si Maki Pulido. Kahit na coal at natural gas ang ginagamit ng mga planta ng kuryenteng pinagkukunan ng Meralco at ang bulto niyan ay galing sa Asia, tumataas naman ang presyo niyan basta sumisipa ang presyo ng langis. Kaya sabi ng Meralco, maaring makaapekto pa rin ang giyera sa Middle East sa presyo ng kuryente kung magmahal ang langis. Ito'y kahit sinabi ng Department of Energy o DOE kahapon na wala silang nakikitang epekto sa presyo ng kuryente dahil nasa 3% lang ng mga planta sa bansa ang gumagamit ng langis. If the price of gas increases or the price of oil increases, lilipat sila sa ibang energy source like coal. So, mas marami rin gagamit ng coal kumpara sa other energy sources. So, yung presyo ng coal pwede rin tumaas in the coming months. Kung sakali man, mararamdaman daw ito sa April billing ng Meralco. Parang double whammy dahil nagsisimula ng uminit ang panahon kaya tataas ang konsumo sa kuryente. Sina Ricardo, ginawa ng lahat ng klase ng pagtitipid. Ilaw na lang ng cellphone ang ginagamit sa gabi at tinanggal na mga bumbilyang maaring maiwang bukas ng mga bata. Sa tanghali na lang sila gumagamit ng electric fan at may mga pagkakataon pang hindi ginagamit ang ref. Sa lahat ng paraan, gagawa na namin. Parang ganun pa rin. Kaya minsan nag-iisip kami na baka may jumper, may nakakonekto sa amin, wala naman. Sa Power Lab ng Meralco, ipinakita nilang ilan sa tips na resulta ng kanilang pag-aaral. Kung DC o direct current fan ang electric fan, nasa 190 pesos ang bawas kada electric fan. Mas mahal ito kaysa sa conventional electric fan pero bawi raw ang gastos sa loob ng isang taon. 106 pesos naman ang matitipid kada buwan kung nasa 25 degrees ang thermostat ng isang 1 horsepower na aircon. Kung laging nililinisan ng aircon filter, 95 pesos kada buwan ang mababawas sa electric bill. 20 pesos ang matitipid kung isang beses sa isang oras mo lang bubuksan ang iyong ref. Yung mainit na hangin sa kwarto, papasok pa sa loob at kailangan palamigin ulit ng ating refrigerator. Yun po yung nagkakos nung pagtaas ng bill. Ang presyo naman ng langis, sabi ng Department of Energy, asahan ang mas tataas pa sa Martes sa susunod na linggo. Hindi pa lang masabi sa ngayon kung magkano dahil batay ito sa 5-day trading average sa bentahan ng langis. Sa gitna nito, may mga mungkahing magpatupad ng 4-day work week para mabawasan ang biyahe ng mga manggagawa na nagpapataas ng konsumo ng langis. Sa ngayon po ay maaaring pag-aralan po ng Pangulo ang ganyang suwestyon, lalo na kung magiging malala pa po ang nangyayaring Israel-Iran issue. Sa ngayon po ay hindi pa po ito napag-uusapan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.